Inihayag kamakailan na ang Philippine Army ay naglista ng dalawang 155mm self-propelled howitzer SPH system bilang mga pangunahing kandidato para sa posibleng pagbili matapos kansilahin ng pamahalaan ng naunang planong pagkuha mula sa Israel na nag-alok ng Atmos 2,000 system. Ang hakbang na ito ay nakikita bilang bahagi ng mas malawak na pagbabago sa pulisya ng depensa at ugnayang panlabas ng Pilipinas, isang direksyong nagbibigay prioridad sa mga bansang kumikilala sa soberanya ng bansa at sumusuporta sa mga karapatang legal nito sa West Philippine Sea. Ayon sa mga tagaloob ng sektor ng depensa, ang dalawang SPH system na kasalukuyang sinusuri ay ang DITA 155mm na gawa ng Excalibur Army mula sa Czech Republic at ang Caesar 155mm ng Nexter Systems mula sa France. Parehong makabagong truck-mounted artillery platform ang mga ito, dinisenyo para sa mataas na mobilidad, long-range precision fire at mabilis na pagdedeployo sa iba't ibang uri ng teritoryo. Mga katangiang itinuturing na mahalaga ng Philippine Army para sa depensang arkipelago at baybayin. Ang DITA 155mm SPH ay kumakatawan sa isa sa pinakabagong inobasyon sa teknolohiya ng artilyeriya sa Europa. Nakabase ito sa matatag na Tatra T815-78x8 chassis at tampok, ang fully automated turret na kayang operahan ng 2 crew lamang, isang malaking bentahe sa pagbawas ng manpower at pagpapataas ng kaligtasan ng mga tauhan. Mayroon din itong makabagong fire control computer, digital ballistic calculator at automatic gun laying system na nagbibigay ng mabilis na reaksyon at mataas na katumpakan ng pagpapaputok. Kaya nitong umabot ng hanggang 39 na kilometro gamit ang karaniwang bala at higit sa 50 kilometro gamit ang extended range projectiles, sapat upang magbigay ng mabilis at epektibong fire support sa anumang operasyon. Samantala, ang Caesar 155mm SPH naman ay kilala na sa buong mundo bilang isa sa mga pinakamaaasahan at napatunayan na sa aktwal na labanan. Nagamit na ito sa Mali, Iraq, Lebanon at Ukraine, kung saan ipinakita nito ang kakayahan sa iba't ibang kapaligiran mula disyerto hanggang kabundukan. Nakamount ito sa 6 o 8 chassis na nagbibigay ng mataas na antas ng mobilidad at kakayahang magsagawa ng shoot and scoot tactics upang maiwasan ang counter battery fire. Kaya nitong magpaputok ng hanggang 6 na rounds bawat minuto at umabot ng higit sa 42 kilometro gamit ang extended range ammunition. Nag-alok umano ang Nexter Systems ng France sa Pilipinas hindi lamang ng mga kagamitan, kundi pati na rin ng pagsasanay, maintenance packages, at technology transfer opportunities na makikinabang ang lokal na industriya ng depensa sa hinaharap. Katulad nito, ipinahayag din ng Excalibur Army mula Czech Republic ang interes na makipagtulungan sa mga lokal na defense contractor para sa logistika at suporta, alinsunod sa inisyatibong Build Up Philippine Defense Industry ng Department of National Defense, DND. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang ulat mula sa loob ng Army, parehong isa sa ilalim ang dalawang sistema sa masusing pagsusuri, kabilang ang live fire test, crew familiarization exercises at cost-benefit assessments. Ang Technical Working Group, TWG, ng Army Artillery Regiment ay inaasahang magsusumit ng pinal na rekomendasyon sa DND kapag natapos ang lahat ng pagsusuri batay sa teknikal at operasyonal na pamantayan. Ang proyektong ito ay bahagi ng Horizon 3 Phase 2023 hanggang 2028 ng AFP Modernization Program na nagbibigay diin sa strategic fire support, air defense at network-centric warfare capabilities.
Itinuturing ang mga makabagong 155 mm SPH bilang mahalagang bahagi sa pagbuo ng isang credible land-based deterrent force na kayang magbigay ng tuloy-tuloy na artillery support para sa parehong territorial defense at internal security operations. Naniniwala ang mga analyst ng depensa na ang magiging desisyon ay hindi lamang ibabatay sa performance at presyo, kundi pati na rin sa politikal at estratehikong konsiderasyon, partikular na sa kahandaan ng mga bansang supplier na palalimin ang kooperasyong pangdepensa at seguridad sa Pilipinas. Parehong ang Czech Republic at France ay lumalawak ang presensya sa Indo-Pacific, lalo na sa larangan ng maritime security at regional stability na maaaring magpalakas sa kanilang mga bid. Kung maaprubahan, ang pagbili ng alinman sa DITA o KISAR system ay magiging isang malaking hakbang sa modernisasyon ng artilyeriya ng Philippine Army. Ipinapakita rin nito ang patuloy na pagbabago ng Pilipinas tungo sa mga kasangga na umaayon sa nasyonal na interes, soberanya at mga pinahahalagahan ng bansa. Isang malinaw na pahayag na ang mga hinaharap na alyansa at akwisisyon ay ibabatay sa mutual respect, reliability at pagkakaisa para sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon.